Itong si Jerby Luistro, no, walang kadala-dala, parang si Bongbong Marcos ang tigas ng panga. So ilang beses na siyang pinagalitan dito ni Chis Escudero dahil sa mga entra niyang mga sablay-sablay, patuloy pa rin niyang ginagawa. So hindi natin alam kung talagang sinasadya ba niya talagang gawin yung mga bagay na yon o talagang hindi niya alam. Dahil nga sabi ni Attorney Topacio, hindi naman magaling to si Luistro kung ikaw ay isang magaling na tao. At iisipin mo lang magaling siya kapag ikaw ay walang alam sa batas. So ganito yung nangyayari ngayon dito na feeling siguro ni Jerby Luistro siya na po yung pinakamagaling na abogado at kaya paulit-ulit po niyang ginagawa yung mga dapat na hindi gawin sa Senate sa impeachment ni VP Sara, pero dahil nga magagaling po yung mga senator judges po natin lagi pong napagagalitan o lagi sinisita etong si Jerby Luistro. So ito, panoorin po natin itong mga kabalbalang ginagawa ni Jerby Luistro at hindi po siya nahihiya sa kanyang mga pinagsasabi. So ito, panoorin po natin to, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Your Honor, the prosecution believes that we have sufficiently established that the threat to the President constitutes Objection, Your Honor. threat to the national Again, security. Your Honor, inconsistent. Counsel, you are once again reminded to kindly avoid Yes, Your Honor. conclusions of law. The question was simple, so I guess you will not conduct any further redirect. Yan na, pinagsabihan na. Dahil, kumbaga, ilang beses na itong nasisita si Jerby Luistro, so mula ang siya umarap dyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ganun pa rin po yung ginagawa niya. So parang ang dating kasi rito, sinusubukang manggulang ni Jerby Luistro kung makakalusot. Pero dahil nga magagaling yung mga nakaharap sa kanya dyan, hindi umuubra dahil nga mahinang nilalang tong si Jerby Luistro at hindi uubra yung mga panggugulang niya. Doon nga lang kay Attorney Season, di ba, nung una siya lang nagkaharap sa impeachment. Ito'y tungkol doon sa pag-withdraw ng mga witness. So hindi yan pinalagpas ng defense team, lalo na ni Attorney Season, yung mga panggugulang ni Jerby Luistro. At ngayon sinusubukan na naman niya manggulang, pero hindi siya nakakalusot dito sa defense team, lalo na kay Attorney Biluan. Nonetheless, Your Honor, there are some manifestations that I would like to make. As long as these are not conclusions of fact and law, Counsel, as Yes, you have Your been reminded and guided accordingly. You may proceed. It is the position, Your Honor, of the prosecution that we have established Objection, already. Your Honor. Again, this is a conclusion of fact and law, Your Honor. Counsel, the counsel for respondent is correct. I will give the same limitation to whatever manifestations he will make in this regard. Again, let me do it for you. I guess you're not conducting any redirect anymore because you're I have another satisfied manifestation, Your Honor. and you're Yan, tigas talaga ng pangano. Susubukan uli, naka-times 2 ka na, naka-strike 2 ka na, Luistro. Pero ang tigas talaga ng panga mo, para kasi Bongbong Marcos. So susubok na naman siya ng kanyang panibagong manifestation. Susubukan niya kung makakapanggulang uli siya. And you're contented with the witness given, with the testimony rather given by the witness you presented. What is your second manifestation? Nais ko Prosecutor? lamang pong liwanagin, Your Honor, kaugnay ng affidavit ni Arturo Las Cañas. Ito po ay ipresenta ng prosecution bilang bahagi ng testimonya ng witness, kagaya na po ng sinabi ng presiding officer ng 3 ulit, pinayagang ipresenta ang affidavit ni Las Cañas bilang bahagi ng testimonya at bilang bahagi ng naging investigation ng Special Task Force ng National Bureau of Investigation. It was never claimed by the prosecution that this affidavit is notarized. Kailanman po ay hindi sinabi ng prosecution na notarized ang dokumentong ito. Ito po'y ipresenta bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi din ng investigation ng NBI. To conclude, Your Honor. Short rejoinder on that, Your Honor. The lead prosecutor is not yet finished. To conclude, Your Honor, the prosecution finds it unnecessary. Objection, Your Honor. Same ground. Allow the lead prosecutor to finish. The prosecution finds it unnecessary to conduct redirect examination. Thank you, counsel. Duly noted.
Do you still want a rejoinder? Just a Counsel short for rejoinder on the Las Cañas Yes, issue. Counsel. Again, Your Honor, according to the rules, an affidavit must be testified to and identified by the person or the author of that affidavit. And in this case, such was not done. So, and an additional manifestation, Your Honor, that considering that it is unsigned and unnotarized, the law considers it as a mere scrap of paper. That's just a manifestation. And Then let instead of letting this be an ongoing argument between both counsels, let the chair state. Your for Honor, the- may I just correct the manifestation No of the need, defense? counsel. Let the chair state for the fourth time. The affidavit Tibay talaga ng panga ni Jerby Luistro, no? Ilang beses na siyang sinisita, talagang hindi siya nagpapatalo. Oo, siguro makulit lang siya, pero yung kulit niya kasi nakakabobo. Alam mo nang pinaulit-ulit mo nang mali na nga yung ginagawa, pero talo pa ng bata eh. 'Di ba yung bata, consider yan, wala talagang hindi pa masyadong nakakaintindi. Pag kahit sabihin mo na bawal yan, hindi pwede yan, talagang unintentional, talagang nagagawa pa rin ng bata. Pero itong matanda na to abogado pa, pero ilang beses nang sinita, dapat to sinasite in contempt na eh. 'Di ba? Doon pa lang sa sa kay Arturo Las Cañas nga. Oo, hindi nga nila sinabi na notaryado 'yon, may pirma 'yon. Pero pagdating sa hearing, napaka-importante na meron pong pirma at notarize po yung mga dokumentong ipapasa sa korte dahil ito ay dapat sinumpaan na sinasabing pawang katotohanan lang. O parang yun yung parang pinipresent mo na totoo lahat ng sinasabi mo doon. Pero kung ikaw ay magpapasa ng isang basurang papel na wala man lang pirma, ay anong tawag doon, 'di ba? So bakit kailangan bigyan ng pansin yung isang dokumentong wala namang legal na parang legal na dokumento na ganyan na dapat bigyan ng pansin ng korte? Sabi nga ni Attorney Binluan, scrap paper lang yan. Dapat yan ibinibigay doon sa gumagawa ng tinapa nang mapakinabangan kahit paano may pambalot, 'di ba? So talagang kagaya talaga ni Bongbong Marcos itong si Jerby Luistro na matigas yung panga na talagang hindi kayang hilutin kahit pakpukpukin po ng martilyong ginagamit nito ni Senator Chis Escudero para magtino. So tingnan po natin sa mga susunod po ng hearing ng impeachment kung sino naman po yung papalit kay Jerby Luistro na magiging pasaway. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. And sana po sa susunod na hearing abangan po natin yung mga susunod pong mga pangyayari. So hanggang dito na lang po ulit muna. God bless.